Ganap ng bagyo ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na pinangalan ng Bagyong Neneng. Bukod dyan, may iba pang sama ng panahon. Ang epekto ng mga yan sa bansa, alamin natin kay Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor? Salamat, Mel. 2 bagyo at isa pang nagbabadyang maging bagyo ang minomonitor natin sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Unahin natin yung nasa loob ng PAR, yung nga po itong Bagyong Neneng na huling namataan kaninang hapon, 1,025 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Ito na po ang ikatlong bagyo dito sa PAR ngayong buwan ng Agosto. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at yung bugso naman nasa 55 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Walang nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa, pero saan nga ba papunta ang Bagyong Neneng? Dito po sa latest track ng Pag-asa, mananatili po yan dito sa ating dagat at hindi po inaasahang magla-landfall sa anumang bahagi ng Pilipinas. Posible po itong tumama o mag-landfall dito sa bahagi ng Taiwan kung saan ito posibleng humina at maging low pressure area na lamang maaaring pagdating po ng Huwebes. Patuloy nating imomonitor yung magiging pagkilos at lakas nito sa mga susunod na araw, lalo na at habang lalo po yan lumalapit dito sa Taiwan ay posibleng mahagip ng outer rain bands niyan itong bahagi po ng Batanes at ng Babuyan Islands. Yun namang isa pang low pressure area nasa labas ng Philippine Area of Responsibility sa bahagi po ng West Philippine Sea. Namataan yan 450 kilometers sa kanluran ng Calayan, Cagayan. Ayon po sa Pag-asa, mataas pa rin ang tsansa nitong maging bagyo sa mga susunod na oras. Nakikita naman na palayo po ito dito sa ating bansa at posibleng tumbukin itong southern portion ng China. Bukod sa Bagyong Neneng at ganun din sa low pressure area na nasa kaliwa at kanan po ng Pilipinas, may isa pang bagyong minomonitor dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa Pacific Ocean at huling nakita mahigit 3,000 kilometro sa silangan po ng northeastern Mindanao. Posibleng lumapit o pumasok din po yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Simula po yan sa weekend hanggang sa susunod na linggo. Pwede pang magbago ang movement nito kaya tutok lang po sa updates. Sa ngayon, dahil pa rin sa mga weather disturbance sa paligid po ng ating bansa, inaimpluwensyahan pa rin yung hanging habagat kung bakit tuloy-tuloy yung pag-ihip o pag-iral po niyan dito sa Pilipinas. Base nga sa datos ng Metro Weather, umaga po bukas, may tsansa ng ulan dito sa Ilocos Region, ganoon din sa Cordillera, Central Luzon, pati po sa may NCR, Calabarzon, at ganoon din sa Mindoro provinces. Halos ganyan din po sa hapon pero mas malaking bahagi na ng Luzon ang makakaranas po ng mga pag-ulan. Mas matitindi na rin po ang ulan na mararanasan kaya maging alerto sa malaking banta ng baha o landslide. May mga kalat-kalat na ulan din tayo nakikita dito po yan sa iba pang bahagi ng Mimaropa at pati na rin sa Bicol Region. Dito naman sa Metro Manila, mataas pa rin po ang tsansang umulan bukas. May mga oras pa rin na pwedeng kalmado ang panahon pero wag pong makampante dahil posible pa rin maging maulap at bumuhos ulit yung mga pag-ulan gaya po ng naranasan ngayong araw. Medyo sumili po ang araw kanina at kalmado yung panahon ng umaga tanghali pero nakakaranas po ulit ng mga pag-ulan sa ilang lungsod ngayon. Magiging maaliwalas naman ang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, maliban lang po dito sa Western Visayas. May mga panandalian naman at mga kalat-kalat na ulan dito po yan sa bahagi ng Mindanao. Yan ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News.